Ngayong umaga ay mananalangin po tayo bilang pagpapasimula ng ating pong pagbubulay-bulay. Tayo po ay manalangin. Dakila mapagpala namin Diyos, salamat po sa umagang ito na muli ang iyong makapangyarihan at buhay na salita ay gagamitin mo upang hipuin ang aming mga puso at bigyan kami ng pag-asa at kapayapaan dahil kay tapat na Diyos na nangangako sa amin. Pagpalain mo po kami sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulay hangoin po natin sa aklat po ng Jeremias, Kabanatang 31, talata po ay 16. Ito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, iyong pigilin ang iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga mata sa mga luha, sapagkat gagantihin ang iyong mga gawa, sabi ng Panginoon. At sila'y magsisibalik na muli o mula sa lupain ng kaaway at may pag-asa sa iyong huling wakas, sabi ng Panginoon. At ang iyong mga anak ay magsisiparoon uli sa kanilang sariling hangganan. Sa talatang ating binasa ay mapapansin natin ang kalungkutan at kalumbayan sa puso ng bayan. Subalit, sila ay binigyan ng kagaanan at inaanyayahan ng Diyos na magkaroon ng lakas ng loob at kapanatagan sapagkat hindi sila pababayaan ng Diyos. At ang sabi, sila ay pababalikin, sila at ang kanilang mga anak ay tiniyak ng Diyos na magkakaroon ng isang mabuting wakas. Yun din po ang pangako ng Diyos sa atin. Subalit sa ating pagbubulay-bulay, pansinin po natin ang isang paglalarawan upang makadagdag sa ating pagkaunawa ang pamagat natagpuan si Nemo. May isang nakatutuwang panoorin na ginawa ng bantog na pangkat na karaniwang gumagawa ng mga panoorin o palabas na pambata. Ito ay ang kumpanyang Pixar kasamang Disneyland. Pinamagatan nila ang pelikulang ito na Hanapin si Nemo o Finding Nemo. Ito ay isang natatanging pelikula na nagpapakita ng pagpupunyagi o determinasyon mula sa isang dakilang pag-ibig. Tungkol ito sa pagkawala ng isang kasapi ng pamilya at ang muling pagtatagpo. Sa salaysay ng pelikula ay napadpad sa isang dako ang isang isda na ang pangalan ay Nemo. Sa kanyang isip at damdamin, wala nang pag-asa na muli siyang makikita ng kanyang ama. Kaya ang kanyang ama naman na si Marlin na lubos ang pagmamahal at pag-alala ay naglakas loob na suungin ang lawak ng karagatan upang hanapin si Nemo. Hindi niya inalintaan na ang laki ng karagatan. Sa halip, nagpunyagi siya ng gusto upang makita ang nawawala o nahiwalay na anak na si Nemo. Sa huli, ang buhay na pag-asa ang naging dahilan upang muli silang magkatagpo. Sinuong ng ama ang hindi mabilang na panganib. Ito ay ang isang kahangahangang kwento ng umiibig na ama na puno ng pag-asa, kaya sa dulo ay natagpuan si Nemo. There is hope for us and for our children. May pag-asa para sa ating at sa ating mga anak. Tulad din po ng ating pagninilay-nilay ang mga salita ng Diyos na pinagkatiwala kay Propeta Jeremias ay may pangako ng pag-asa. Ang wika ng Diyos sa Jeremias Kabanatang 31, talatang 3 at 12, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kahit ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. At sila'y magsisiparito at magsisiawit sa kaitaasan ng Sion at magsisugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon. Sa likod ng tila kapighatian ng pagkabihag ay may nag-aantay na pagkilos ng Diyos upang ipakita ang kanyang dakilang pag-ibig at ang kanyang mabuting layunin. Walang pagkakataon na nawalay ang kagandahang loob ng Diyos at walang sandali na hindi naglaan ng mabuting bagay ang Diyos para sa atin na kanyang mga anak. Tulad din ng kanyang pagmamalasakit, pag-ibig at pagmamahal at mabuting layunin sa bayan ng Israel. Kasama sa pangako ng Diyos hindi lamang ang kanyang biyaya para sa atin, kundi maging sa ating mga anak at sa susunod nating lahi. Hanggat iniingatan natin ang kanyang mga utos, ito ang pangako ng Diyos. There is hope for us and for our children. May pag-asa para sa atin at sa ating mga anak. Pagkatapos nito ay inilahad sa bayan ang kanyang gagawing pag-iingat hanggang sa sila'y muling may balik sa lupang ipinangako sa kanila. Sapagkat nilinaw ng Diyos ang nais niyang mangyari
ito ay manatiling bayan sila ng Diyos. Bagamat pansamantalang mabibihag sa lugar na yon kung saan sila ibibihagin, ang sabi ng Diyos, magtatayo kayo ng bahay, magtatayo kayo ng tahanan, at mabubuhay kayo na may kapayapaan at mayroong mabuting wakas. Ika nga sa Jeremias Kabanatang 29, talatang 5 hanggang 7 at 11. Ito ay dahil sa hindi sila iniiwan at hinihiwalayan ng Diyos. San mang dako sila naroon, sa bayan ng Jerusalem o sa lugar ng pagkabihag, naroon ang Diyos. Nagpapahayag ito na sa atin na mga anak ng Diyos, palagian ang mga panahong darating ay ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Tapat po ang sa atin ay nangako. Sabi nga po ng Hebreo Kabanatang 10, talatang 23. Tulad din ng talatang ating pinagbubulay-bulay ng sabi, ganito ang sabi ng Panginoon, iyong pigilin ang iyong tinig sa pag-iyak, ang iyong mga mata sa mga luha, sapagkat gagantihin ang iyong mga gawa, sabi ng Panginoon. Malaking bagay na mapanghawakan natin ang tapat na salitang ito na bilitawan ang ating Diyos. Ika nga din po sa Tito Kabanatang 1, talatang 2 hanggang 3, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ang Diyos na nangako sa atin na hindi maaaring magsinungaling, tutuparin niya ito. At ang kanyang pangako, there is hope for us and for our children. May pag-asa para sa atin at sa ating mga anak. Kaya ngayong umaga, buhayin natin ang ating pananampalataya na may lubos na pagkakatiwala na ang bukas ay puno ng lunas at katugunan mula sa ating Diyos. Hindi po sayang ang bawat sandali na ating ginugugol sa oras ng pananalangin. Hindi po sayang ang mga pagkakataon na tayo ay nagbibigay o nagbigay. Hindi sayang ang bawat sentim. Hindi sayang ang bawat luha at panalangin. Hindi sayang ang bawat pagtitiis. Hindi sayang ang bawat pagbisita at pag-anyaya. Hindi sayang ang pagpaparaya. Hindi sayang ang bigat at hamon ng pagpapatawad. Hindi sayang ang anumang anyo ng paglilingkod, nakikita man o hindi ng tao o ng ating mga pastor. Bakit po? Sapagkat hindi dahil inaangkin natin ang ating pagiging karapat-dapat, kundi dahil tapat ang ating Diyos. Ang dakilang patunay ay ang ating kaligtasan at ang ating buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos sa atin na naglilingkod at tapat na sumusunod ay isang mabuting wakas at natatanging pagpapala, hindi lang para sa akin, para sa iyo, kundi para sa ating mga anak. Ika nga, there is hope for us and for our children. May pag-asa para sa atin at sa ating mga anak. Ika nga po ng Jeremias Kabanatang 31, talatang 16 hanggang 17, ganito ang sabi ng Panginoon, iyong pigilin ang iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga luha, at may pag-asa sa iyong huling wakas, sabi ng Panginoon, at ang iyong mga anak ay magsisiparong uli sa kanilang sariling hanggan. Panangnan po natin ang pangako ng Diyos, may pag-asa, at sa dulo, tayo at ating mga anak ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakila at papagpala namin Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Pinangahawakan po namin ito, Panginoon, na may pag-asa sa amin at sa aming mga anak. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.